mo ka ng maligaw. Yung naligaw ha, alam niyo kung sino yung mga gusto lang naniligaw? Yung mga bago lang mag-on. Oo, yung mga bagong mag-on lang, gusto niya naliligaw sila. Gusto mo maghapon silang naliligaw eh. Kahit mahinit ang araw, kahit naliligaw yan, magka-holding hands pa rin yan eh. Kaya sabi ko nga, kapag kayong naligaw ka at hindi mo inamin na, hindi, naligaw ako, kailangan mag-U-turn na ako. Kailangan umikot na ako, kailangan bumalik na ako. Minsan lalo ka napapalayo eh. Hindi nyo napansin, ako lang noon eh, napapalayo ako, halimbawa, dadaan ka sa NLEX. Dapat pupunta ka lang dyan sa may, sabihin natin sa may Valenzuela exit. Diyan ka lang dapat mag-exit, lang mag-pass ka. Ayaw mong gumawa ng para maka-U-turn ka o makabalik ka. Marami pwedeng daanan sa kanan o kaya sa kaliwa. Minsan ang instinct natin, hindi, mamaya na. Hanggang sa dami mong exit na nalagpasan. Bandang huli ignore mo sa kanya, ignore mo sa kanya, napalayo ka ng napalayo. At yung iba, hindi naman pupunta talaga sa kanya pupuntahan, ay, malapit na to sa Pampanga, diretso na ka na dito ng Pampanga, sipin mo, Valenzuela exit ka lang pupunta eh. Napunta ka ng Pampanga sa tigas ng ulo mo. Nakarating ka ng San Fernando exit. So, ang ibig ko sabihin, you cannot ignore the signs na pag sinabi, ay, malayo na pala ako, nagpas na ako sa Malinta exit. Dapat pala, gumawa ko ng paraan para maka-U-turn o humanap ng ibang daan para ako makabalik. Alam niyo, pag binaliwala mo yung mga signs, it's either madelay ka sa pupuntahan mo, mapalayo ka sa pupuntahan mo, o kaya naman lalo kang maligaw sa pupuntahan mo. Ngayong gabi, ang gusto kong pag-usapan ay yung bakit nga ba tayong Kristiyano ay alam mo na yung mga palatandaan ng sinasabing si Lord babalik, siya ay hindi magtatagal, ay dadating na. Pero sometimes we ignore the signs. So ito yung pag-usapan natin ngayong gabi, ang ating team, ignoring the signs. Yung may mga signs lang nakikita, pero binabaliwala mo, katulad nga ng mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon. Itong mga giyerang nangyayari sa panahon ngayon, ito ay hindi naman bago. These are signs kung kailan dadating ang Panginoon. Sabi niya, magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng labanan ng bansa sa kapwa bansa, kaharian sa kapwa kaharian. Matagal na sinabi yan eh. At bago dumating yung wakas, sabi niya, may ipapangaral ang mabuting balita. Grabe ang technology natin ngayon. Noon, kailangan ni Jesus lakbayin ang iba't ibang mga bayan para mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero ngayon, grabe tayo ha. Noon, Telegram pa lang, nakakalayo na yung mensahe. Telegram pa lang yun ha. Tapos, nagkaroon tayo ng mga telephones. Kaya communications kahit abroad. At hanggang sa panahon ngayon, alam nyo, nag-evolve ang communication. Kaya kung magbi-business ka, pinakamaganda ngayong negosyo, yung telecommunications. Kasi it's evolving. It's evolving talaga. Ang sabi nga ng isang kausap kong businessman, kung gusto mo mag-business ngayon, it's about telecommunications because it's evolving. Aside from the food industry. Sa food industry, sabi niya, same clients. Same clients sila, hindi sila nauubos. At padami ng padami ang mga customers mo pagka nasa food industry ka. Basta maayos ka lang sa after-sales service, sinasabi nila, ay talagang kikita ka. Ganon din naman yung sa telecommunications. Isipin nyo, ngayon, nung pumasok ang internet, parang wala ka nang hindi magagawa. Pagdating ng internet, isipin mo, si Jesus walang ganitong platform na may tayo naka-zoom. Pero kaya mo makipag-usap ng sabay-sabay na hindi ka umaalis sa bahay mo. 30 katao nakakausap mo. So ang ibig sabihin ay grabe ang teknolohiya na talagang nag-i-evolve. Ngayon, bago ito mangyari, sabi ng Bible, ipapangaral ang mabuting balita sa lahat ng dako at saka palang dadating ang wakas. These are signs. Magkakaroon ng giyera, magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng tagutom na yan na halos sa lahat ng bansa, meron yan. Nung isang araw, pinapanood ko sa YouTube, yung mga homeless sa Amerika, yung mga homeless sa Hollywood, homeless sa Las Vegas, pinakita nila kung paano sila nabubuhay na kasama nilang nabubuhay yung mga drug addicts sa kalsada. Ano ba? Pagkakaroon ng link sa iba't ibang dako. Kaya ako ito sinasabi, these are not just signs. These are signs when the Lord will come. At kung minsan sobrang busy natin, masyado tayong nakafocus sa ating mga pangarap para sa pamilya, we tend to forget that one day, Jesus will come. Because of our too much focus on our jobs,
focus tayo sa development, sa pag-angat ng ating mga career, we tend to forget that Jesus will come. And these are signs. And the sad part, all those signs that Jesus mentioned were all happening. Ang lahat ay nangyayari na. At ngayon, how do we respond to the signs? Magkibit-balikat na lang? Hindi, matagal nang nakalagay sa Bible yan. Wala pa yan, dadating, tandaan nyo. Si Lord dadating sa panahong hindi mo inaasahan. Kaya ngayong gabi, dito sa ating Wednesday Word, ayokong mahuli tayong off guard na bigla kang dumating si Lord at ikakatwiran mo, Lord, kasi hindi binanggit ng pastor namin yan eh. Lord, sorry po kasi hindi pinag-aralan sa church namin na dadating pala kayo. Tuloy nagulat ako. Kaya ngayon, wala kang maidadahilan kasi i-discuss natin to. So ang team natin tonight ay yung ignoring the signs. Open your Bibles with me, 1 Thessalonians chapter 5. Now, brothers and sisters, about times and dates, we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers and sisters, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then, let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. For God did not appoint us to suffer wrath. Uulitin natin yon. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us so that, whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. So dito makikita ninyo na pinapaliwanag ni Apostle Paul na tayo mga Kristiyano ay hindi tayo nabibilang sa kadiliman o sa gabi. Na hindi mo alam kung anong nangyayari, madilim eh. At yung iba naman, binhalimbayan niya na sa araw, at na kung makikita mo yung paliwanag niya, pinaliwanag niya yung salitang pregnant woman at saka yung magnanakaw sa gabi, thief in the night. Ngayon, kung titingnan ninyo, bakit binanggit itong mga palatandaan na to ng kanyang pagbabalik? Kaya nga tawag natin yan second coming. Kasi nga si Jesus, yung first time when He came, He was born in a manger, lived, ministered, and died at the cross of Calvary to save all of us. So ngayon, binanggit niya kahit sa Gospels, dadating ako. At sa pagdating kong yan, eto ang mga palatandaan. Kumusta ka? Yung mga palatandaan sinabi niya, nangyayari na. How do we respond? Basta ako may pangarap sa buhay, bakit may bukas ka ba? Basta ako may pangarap, kailangan magka-negosyo ako, kailangan ako makagraduate, kailangan matapos ko itong kurso ko na ito. Bakit? Sure ka ba? Naaabot ka ba sa mga petsang yan? I am not here to discourage you. I am here to help you be awakened. Gusto kitang magising. Baka mamaya with too much plans, you tend to forget that what is happening today ay mga signs that you don't need to ignore. Ito yung mga signs na kailangan mo pag-isipan at magkaroon tayo ng nararapat na katugunan. Paano natin tutugunan? Dapat bang ipikit ang mga mata? Dapat bang hayaan na lang? Bahala ng mga pangulo natin dyan? Bahala ng gobyerno dyan? Basta ako kailangan sumusweldo ako na maayos. Maayos ang pamilya ko, walang sakit, nag-aaral sila, at okay sila. Tandaan niyo mga kapatid, we are not for here. Hindi tayo para dito. We are not for here. We are strangers. We are divine citizens, sabi ng Bible. So manalangin tayo na ang Lord ay ipaunawa sa atin ngayong gabi na ang buhay natin ay hindi magtatapos dito sa lupa. Una natin pag-uusapan dito yung ignoring the signs. Alam nyo, nung ako ay pumunta dati sa Hawaii, ay bago ako sumakay ng eroplano, yung kaliwang paa ko may gout. May gout. Hindi, yung hinlalaki ko sa paa, yung buto, hindi ko siya mailakad.
kailangan pumunta ako sa Hawaii, akala ko that time ay required na ikaw ay nakasapatos. Kaya po, nasa airport ako, pinatanggal yung sapatos, nakaramdam ng ginhawa yung paa ko kasi ipit na ipit siya. May gout kasi yung may buto na namamaga. Kasi nung 2 days na makakasunod bago ko nag-boarding papuntang US, nakakain ako ng maraming mani. At yun ang effect. So ngayon, nung nandoon na nga ako sa aeroplano, nung tinanggal ko yung, sa airport, tinanggal ko yung aking sapatos, nakaramdam ng ginhawa, kaya lang pagkapasok mo, kailangan isuot ko ulit yung sapatos ko. Pero nung nasa aeroplano na ako, alam nyo, ang sakit talaga ng paa ko dahil nga sa gout. So ang ginawa ko, tinatanggal-tanggal ko siya pamaya't maya para lang makaramdam ng relief, makaramdam ng ginhawa. Pero pagka alam kong dadaan uli yung stewardess, ibinabalik ko sa sapatos. Hanggang sa nang makarating na ako ng Hawaii, ay meron akong pinainom sa akin gamot yung aking bayaw na meron din pala siyang gout. Alam niyo, pag inom ko, wala pang 2 oras, so natanggal agad. Sabi, ginawa ko, nung uwi na ako, hiningi ko sa kanya yung gamot niya kasi hindi naman niya ginagamit eh. Sabi ko, akin na lang itong gamot mo. Sabi niya, baka mahuli ka sa aeroplano kasi may pangalan ko yan. Kasi yung prescription para sa kanya. Hindi naman para sa akin. Baka mahuli ka, may prescription ka nito. Sabi ko, hindi, tago ko na lang mabuti. Dahil sa dalay uwi ko, hindi ko naman nagamit kasi wala naman akong gout. Ilang taon pa dumaan, wala na, hindi na bumalik yung gout. Nung minsan bumalik, siguro mga 2 taon na ako dito sa Pinas, naalala ko siya nung bumalik yung gout ko. Hinahanap ko yung gamot, nakita ko, tapos ininom ko. Alam nyo, hindi ko alam bakit ko siya tinake agad. Nakasulat doon yung expiration. May almost 1 year na siyang expired, yung gamot. Pero nakakatuwa, tumalab pa rin. Okay pa rin siya. Kumbaga natanggal din agad yung nararamdaman kong gout. Ang akin lang parang inalalang bigla, nung nakita ko, nainom ko na, expired na. Anong ibig ko sabihin? Kung yun ay hindi ko chinek, wala sana akong nararamdaman na parang guilt. Kaso chinek ko, nakita ko expired na. Alam nyo, dadating yung time, pag ang mga signs, good thing sa akin, sa gamot lang yun na okay pa rin. Pero alam niyo, yung pagbabalik ng Panginoon, yun yung mga signs na hindi mo pwedeng baliwalain. Siya yung mga palatandaan na pag dumating na hikayan, sabi ng Bible, malapit na akong dumating sa kadarating ang wakas. Ano yung mga words na need natin today para kailangan natin bantayan ang ating Christian life? Para kung sakali man dumating ang Panginoon, hindi ka mahuhuli na parang wala kang alam, at kung sa rapture, ay hindi ka mahuhuli. Yan. Hindi ka mahuhuli, baka hindi ka malilate na, ay, hindi ako nakasama. At yung isa, yung hindi ka mahuhuli. You will not be caught off guard. Kasi alam mo yung katotohanan ng Biblia. Ngayon, puntahan natin yung verse 2. At sabi niya, ang pagbabalik ng Panginoon, tingnan natin yung ating Biblia, for you know very well, sabi niya, that the day of the Lord, yan na, bago dumating yung wakas, ang pagdating, pagkuha sa atin ng Panginoon, will come like a thief in the night. Alam nyo, ang magnanakaw sa gabi, hindi yan magpapaalam, oy, James, magnanakaw ako sa inyo mga 2:00 sa madaling araw kukunin ko yung motor mo. Naku naman. Ay di siyempre, 12:00 pa lang, nakabantay na si Kuya Jobs dyan sa motor niya. No? Pag sinabi ka na oras na sinasabi niya, babantayan mo yan. Kasi wala namang magnanakaw na nagpaalam. Bigla na lang siyang dadating. At sabi niya, pagdating na Panginoon katulad ng thief in the night. Ano ibig sabihin ito? Ang pagdating ng Panginoon, unexpected. Yan ang number 1. Unexpected. Dapat maunawaan mo na may mga signs siyang sinabi, si Lord, ng kanyang pagbabalik. Pero wag mong kalimutan na pag dumating si Lord sa panahong hindi mo inaasahan, isipin mo, gabi, 2:00 na madaling araw, kasarapan ng tulog. Kumbaga, at the moment na where you were about to lose your mind. Kasi ang tao pag natutulog, wala naman na siyang pakialam sa kung ano nangyayari, hindi man na niya alam kung ano nangyayari. Ang mga naaalala mo na pag natutulog ka, yung tinatawag nilang panaginip, kaya kung ano yung mga pumasok sa yung tinatawag na subconscious. So dito, ang gusto ko sabihin, number 1, ang pagdating ng Panginoon ay katulad ng magnanakaw sa gabi. Thief in the night.
Kumbaga, ninanakawan ka na, hindi mo papansin kasi nga gabi, hindi mo napapansin. Ngayon, ang pagdating ni Lord, katulad ng magnanakaw sa gabi. Kumbaga, na parang hindi mo napapansin, katulad ng nangyayari ngayon, na grabe ang palitan ng giyera, ng mga bombahan ng Ukraine at ng Russia. Buti na nga lang na mahinga yung Iran at saka ang Israel. Alam nyo naman, ang Israel, binanatan din ang Gaza. At itong lately, binomba yung mga nuclear sites ng Amerika, yung lugar ng Iran. Bago pa yan naganap, bago pa yan maganap, at iba pang mga magaganap, sinabi na ni Lord. Pag yan nakita niyo nangyayari na, malapit na ako dumating. So dami, ang lindol halos araw-araw, hindi napansin. Hindi nga lang sa puro Metro Manila, halos araw-araw, may mga pinapakitang iba't ibang magnitude. Sa Pinas yun ha, iba pa yung nangyayari sa Amerika. Ano nga gawin mo dyan? Ano yan? Nangyari lang yan? Hindi. Sabi ni Lord, bago dumating ang wakas, mangyayari yan. So unexpected, at the time na you're enjoying your salary, kasusweldo mo lang, lumabas ka, kumain ka, nasa counter ka, kain ka na sa in-order mo, biglang dumating si Lord. At the time na iba ang focus mo, biglang dadating si Lord. Tanong ko, ready ka? Ready ka na ba? Are you reading the signs? Do you see the signs? O natatakpan na ng mga bagay na material ng mga mata natin? Maging ang mga spiritual eyes natin ayaw mag-function. Hindi mo na makita yung mga nagaganap sa ngayon. Hindi mo na ba napansin? Sinabi rin ng Bible, manlalamig ang pag-ibig ng marami bago siya dumating. O hindi ba dati ang napakainit mo? Nasa na yung mga kapatid natin dati ang init. Sabi ng Bible, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mga signs yun eh. Nasa na yung dating kasama mo sa church? Wala na. Huwag na yun. Pag-usapan na lang natin yung sarili mo. Nasa na yung dating init mo sa church? Yung dating init mo ng pagre-reach out. Yung init mo ng pag-evangelize, wala na. Nakakaraos ka na ngayon ng isang linggo, di ka nagre-reach out. Na hindi ka naman dati ganyan. Napakainit mo. Ngayon, sabi nga rito, dadating ako na sa panahong hindi inaasahan. Like a thief in the night. So yung word na unexpected, expect it, that it will happen. The word unexpected is something you have to expect that it will happen because the Bible says so. Sinabi yan ng Biblia. Unexpected. Maraming bagay. Ang mga palatandaan na nagtuturo sa atin na maging alerto ka. Sabi nga dito ng Bible, hindi ka na dapat magulat pagka nangyari yun. Sige, basahin niyo yung verse 4. But you, brothers and sisters, are not in darkness. Wala kayo sa kadiliman. So that this day should surprise you like a thief. Kaya sabi niya, dahil hindi naman kayo kasama sa kadiliman, kayo mga Kristiyano na, sabi niya dito, wag itong bagay na ito ay magpagulat sa inyo, na magpasurpresa sa inyo. Wag kayong magpapasurprise. You should not be surprised. Sabi niya rito. So, it is something that is going to happen. Expect the unexpected. Ngayon, anong gagawin natin? Ang gagawin natin ngayon, lalo tayong magpakainit sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ibalik mo yung prayer life mo, yung prayer time mo. Ibalik mo yung init ng paglilingkod, yung pagre-reach out mo, pagdi-disciple. Yung passion mo to be used for the glory of God, dapat manatili yan. At huwag tayong mahuli sa gitna na ito na pala yung sinasabi na dadating si Lord. Ay bigla akong walang gana, bigla akong wala na sa ayos ang aking pananampalataya, inuuna ko na yung mga bagay na pangmundo. Paano pag dumating si Lord? Paano ka? So dito, sabi nga natin, don't ignore the sign. Ang first word dito sa 1 Thessalonians ay word na like a thief in the night. Dadating yon. Unexpected yon kasi ang thief ay hindi nagpapaalam sa ninanakawan. Oy, dadating ako dyan, nabantayan nyo ako, mga alas 4 ako dadating. Wala. Kaya ang magnanakaw, pag dumating, unexpected. I remember one time, meron akong professor sa Bible school. Ito'y kwento ng isang missionary, lalaki. Isa sa mga klase namin ay kinuwento niya, sila mag-asawa ko, sila pareho ay foreigner, at silang dalawa ay nakatira malapit sa school, malapit sa Bible school namin. Sila ay nagre-rent. Tuwing madaling araw, naririnig nung babae na parang may kumakaluskos sa baba nila.
kasi nandun sila sa second floor. Ginagawa ng babaeng missionary ay ginigising yung kanyang asawa na misyonero. Sabi niya, somebody's down there. May tao sa baba. So ginagawa ng missionary, dahil kinukulit siya ng asawa niya, ng missionary na babae, pinupuntahan niya, pagpunta sa baba, wala naman tao. Idala siyang flashlight, wala. Halos ilang linggong ganun ang misis niya. So, kagaganon ng ganon yung proseso nila ting madaling araw, ginigising siya kasi sinasabi may magnanakaw sa baba. Kaya one time, ginising ulit siya ng misis niya, ng missionary. Sabi niya, uy, sabi gumising ka. May tao sa baba. Sigurado ka? Oo, may tao sa baba. So ginawa nga ng missionary na lalaki. Pagbaba niya, nakita nga niya, may magnanakaw. Sabi niya, magnanakaw ka ba? Hindi nakakita yung magnanakaw. Alam mo ba matagal lang inaantay ng misis ko? Tuwa-tuwa talaga ako. Alam mo ba talaga lang inaantay ng misis ko? So kumbaga, nagkagulatan sila, pero siyempre tumakbo yung magnanakaw. Ang only point is, hindi na nasurpresa yung mister na misyonero. Dahil talaga lang inaantay ng misis ko, hindi nga kita natatagpuan. Mga kapatid, pag dumating ang araw na dumating ang Panginoon, ang masaya lang dyan, Kristiyano. Yung tapat na naglilingkod sa Diyos. Pero kung ikaw ay Kristiyanong nadadala ng sistema ng mundo, ang iyong pananampalataya ay kayang papanghinain ng mga problema sa mundo. Kaya kang papanghinain ng mga tao na tinitingala mo, mga tao malapit sa iyo, pero nadidisappoint ka. Bisa ng pananampalataya mo, minsan apektado. So dito ang gusto kong makita ninyo ay, pag dumating si Lord, madidisappoint lang dyan yung mga hindi tapat na naglilingkod kay Lord. Hindi. Pero sa mga tapat na naglilingkod kay Lord, hindi yan surprise. Kasi this is something that is expected para sa kanila. Kaya pinaghahanda tayo, maganda kayo, dadating ako. Ngayon, kailan? Unexpected ang pagdating ko. Pero sasabihin ko sa inyo, yung mga signs. So, ito yung mga signs. Anytime, baka mamaya, habang nagdi-discuss tayo sa Wednesday Word, bigla siyang dumating. O baka mamaya, pagkatapos natin sa Wednesday Word, habang kumakain ka, bigla siyang dumating. O baka mamaya, pagkatapos ng Wednesday Word, ikaw ay natutulog, bigla siyang dumating. Kasi yung mga signs, nandito na. Alam niyo ba kung ano na lang yung nag-iisang sign na hindi pa nagaganap? Yung rapture na lang. Yung rapture na lang. Yung pagkuha sa atin, tayo mga Kristiyano. So mga kapatid, the first word dito na sinasabi natin sa ignoring the signs ay yung word na unexpected. Just like a thief in the night. And number 2, basahin natin yung verse 9. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Namagitan si Jesus para sa atin, para tayo maligtas. Kaya pagka dumating si Lord, hindi mo pwedeng sabihin na, grabe, ang tao pala mapapahamak katulad ng mga tao na dadatnan ni Lord na hindi ready. Mapapahamak talaga yun. Hindi mo po pwedeng sabihin na wala man lang tumubo sa amin sa krus. Meron. Kaya nga tayo nagre-reach out eh. Ang second word na gusto kong makita niyo rito, yung word na unmediated. Di ba? May word na mediator, tagapamagitan. Pag sinabi natin unmediated, hindi pinamagitanan. Hindi pinamagitanan. Walang namagitan. Hindi mo po pwedeng sabihin na, grabe kayo, alam niyo palang si Jesus ang namagitan sa atin sa Ama na banal at sa ating mga tao na makasalanan, na meron palang Jesus na namatay para sa aking kaligtasan. Ba't hindi niyo man ako sinabihan? Hindi mo pwedeng sabihin yon. Kasi nga ngayon alam mo na. Hindi mo po pwedeng sabihin na ikaw ay hindi nakasama sa John 3:16 na for God so loved the world that He gave. Ibinigay niya. Kaya mo hindi mo pwedeng sabihin na unmediated ka. Na ikaw ay napahamak kasi walang namagitan sa'yo para ka maligtas. Meron si Jesus. At dito sa verse na ito, nagpapatunay na nagsasabi sa verse 9, for God did not appoint us to suffer wrath. Hindi gusto ng Panginoon na magdanas ka ng matinding kaparusahan, kundi upang ikaw ay tumanggap ng kaligtasan sa mamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Tingnan niyo yung kasunod na verse 10. He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. His objective, the reason why Jesus died, is for you and me to live together with Jesus in heaven. Kaya ang taong makasalanan na alam ng Diyos Ama na pupunta sa impyerno, ibinigay ang kaisa-isa niyang anak upang mamagitan to mediate.
Siya ang ating tagapamagitan. Siya yung tumubos sa atin sa kasalanan. Siya ang ating tagapamagitan. Kaya dito, huwag mong iisipin na lugi ka, parang unfair. Alam nyo palang merong tagapamagitan na ang pangalan ay Hesus Kristo. Ba't hindi nyo sa akin sinare yan? Gusto nyo bang isumbat sa inyo yan ang inyong mga mahal sa buhay? Na ang lagi nyo sinesyaran ay mga kaibigan nyo ng katropa? Pero magulang mo, hindi mo sinesyaran? Baka sabihin nila, no, I'm one of those unmediated. Baka sabihin nila gano'n. May anak nga akong born again, hindi nga ako sineran yan eh. May kapitbahay akong Christian daw, hindi nga ako niyan sineran eh. Mga kapatid, wake up. Pag dumating si Lord, sabi nga ng book of Ezekiel, sisingilin sa ating mga palad ang mga dugo ng mga taong yan na napahamak. Kaya ang mga signs na nakikita ninyo, hindi ito basta dadating lang si Lord. Meron kang pananagutan bilang Kristiyano na ipagpatuloy ang pag-abot sa kanila dahil unexpectedly dadating si Kristo. Dadating siya. Ano na nagawa mo? Tinigilan mo na ba si mama mo at si papa mo? Tinigilan mo na yung mga kapatid mo? Tingin mo, hindi na talaga sila magiging Kristiyano? Hey, don't put a period where God puts a comma. Ibig sabihin, huwag mong tuldukan yung nilagyan ng Diyos ng kuwit. Baka kaya lang hindi pa ito tumatagod kasi hindi pa kapanahunan. Pero huwag mong tuldukan. Baka kay Lord, comma pa lang yan. You still have to continue. Huwag mong tutuldukan ang nilagyan ng Diyos ng kuwit. Don't put a period where God puts a comma. Kaya ngayong gabi, gusto kong gisingin yung buong diwa mo bilang Kristiyano. Pag-isipan mo. Itong mga mapapahamak na mga taong na-encounter natin, nakasalubong, nakilala, nakasama sa trabaho, nakasama mo sa isang organization, nakasama mo, nakilala mo sa kantin, ka-eskwela mo, ibang section, ibang group, di pa nanagutan ka dyan kung Kristiyano ka. Dahil dyan ang sinasabi dyan ay pwedeng dumating yung panahon na isumbat sa'yo yan. Yung kaibigan ko na yun, lagi ko naririnig, meron silang mga Bible na sinasabi. Pero wala nag-share sa akin. Kaya huwag mo nang sasabihin, pag ikaw napahamak, kaya sasabihin mo na unmediated ka, hindi. Sinabi na ng Bible, hindi tayo nabubuhay sa kadiliman, kundi sa kaliwanagan. Kaya, don't ignore the signs that Christ is coming. Madali na palang pagbalik ng Panginoon dahil mga palatanda, nagaganap na. Ano gagawin ko ngayon? How do you respond? Magpapatuloy ka ba sa iyong mga makasariling hangarin? Puro negosyo, puro trabaho, walang oras mag-share, pasyal dito, pasyal doon, walang oras mag-disciple, lakad dito, lakad doon, walang oras para mag-win ng tao, ng kaluluwa. Gusto mo lagi na lang ikaw unawain ni Lord? Maunawaan ako ni Lord kinita ko itong pera to, gagastosin ko to rito. Hindi yung sinusumbat ni Lord. Ang sinasabi lang ni Lord ay, ang haba ng panahon at oras mo at ginagastos mo sa mga bagay sa mundo. Pero pagdating sa Kanya, sa gawain maka-Diyos, di wala kang naakay kahit isa. Di wala ka man lang inabot para sa Kanya. Tapos gusto mo masyira ng mga magulang mo, hindi ka nga nagsishare sa iba. Kung anong itinanim mo, aanihin mo. Kapatid, yung word na unmediated, yung hindi nakaranas na siya ay pinamagitanan ng Panginoon. Baka marinig mo yan sa huling araw. Yung pinsan ko, pastor daw, hindi naman lang ako sinira. Yung pinsan ko, worker daw ng church, hindi man lang ako sinira. Yung tito ko, alam ko, Christian yun, pero hindi man lang ako sinira. Huwag kang bibitaw sa evangelism. Huwag kang bibitaw sa pagdi-disciple, kapatid. Huwag kang bibitaw sa mga gawaing maka-Diyos. Lalo kang mag-uminit because the signs, you cannot ignore the signs. Ang bawat paglindol, ang bawat mga babala tungkol sa mga nakikita nating mga pagkakaroon ng gera, ay grabe na. Yung pambubuli lang sa atin ng mga Chinese, ng bansang China sa West Philippine Sea. Kung hindi makapagbibigay ng gobyerno natin na mapikon at pumatol, hindi mo alam kung ano mangyayari sa Pinas. Mga kapatid, I want you to think unselfishly tonight. Pwede ba sandali lang, iwan mo muna yung focus mo ngayon sa mga bagay na pangmundo? Pwede ba mag-concentrate ka naman kay Jesus? Magkaroon ka man lang ng kingdom mindset, kingdom living. Yung para kay Lord naman na pag-iisip. Hindi yung puro sa karir ko, puro sa trabaho ko, puro sa negosyo, puro sa pag-aaral ko. Lagi na lang tayong ganun eh. So dito mga kapatid, yung second word, hindi lang yung unexpected, yung unmediated. Ibig sabihin, wala sana pagdating ng paghukom na maituturo si Lord sa JCIWC na yan, dinadaan-daanan ako lang yan. Yan,
Si ano, nagpupunta lang yan sa church dahil may crush siya, hindi naman naglilingkod talaga sa akin yan. Pati nga ako, hindi ako naabot. Nakakalungkot yun, kapatid. Nakakalungkot yun. Prayer natin na hanggang sa pagdating ng Panginoon, walang magsasabing hindi nila narinig ang salita ng Diyos kasi hindi ka nagamit. At hindi na alam na Jesus already died for them, that they were mediated many years back, many years ago. At dapat maunawaan din natin na mga palatandaan na nakikita natin ay nagpapatuloy lamang na tayo ay mayroong pananagutan sa ating kasalukuyang buhay. At ang gusto ni Lord, tayo ay makasama niya sa huling araw. Ikaw at ako. Kasi nga mayroong namagitan sa atin, ang kanya maligtas tayo ng pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Walang makapagsasabi na tayo ay unmediated. And number 3, verse 8. But since we belong to the day, tayo kabilang sa araw, ibig sabihin naliwanagan na, but since we belong to the day, let us be sober. Ibig sabihin ng sober, maging alisto. Pag sinabing sober, you must be vigilant. You must be alert. You must be awake. God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation. Through our Lord Jesus Christ, ang nais ng Panginoon ay tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon. At ang sabi niya sa verse 10, He died for us. Namatay siya para sa atin. Whether we are awake or asleep, we may live together with Him. So, yun ang panawagan ng Diyos sa atin. Yun ang pamanhigan ng Diyos sa atin. Na dahil tayo ay tinubos na ng Panginoong Hesukristo, nais niyang tayong imbitahan ng kaligtasan na maranasan mo at maranasan ko sapagkat gusto niya that we should live together with Him. Yung pangatlo, yung word na uninvited. Huwag mong iisipin hindi ka kasama sa inimbitahan, kasama ka. You were invited to accept Jesus Christ. Kaya nga ang tinatawag natin dyan ay tinatanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? We are inviting them with the promise of Jesus that we will be in heaven, na tayo makakasama niya sa kalangitan. Kaya walang magsasabi sa Panginoon, yun ang mga youth na yan yun ang mga men's na yan Hindi naman ako in-invite sa kanilang Bible study Yung mga women's naman yung mga young couples na yan. Puro sarili lang na iniintindi nila Hindi naman nila ako in-invite sa Bible study nila Di sana nakilala ko rin si Lord. Di sana nakaranas din ako ng kaligtasan. Yung word na uninvited. Sana hindi niyo maranasan ng ibang mga tao. Let's do our best to keep on reaching other people for Jesus. Kaya sabi niya dito, sabi ni Paul, ako at ikaw ay nais ng Panginoon makasama. We were invited. Kaya nga, pag pinuntahan mo yung John 3:16, yun ang tinatawag na verse na greatest invitation. That whosoever, yun yung greatest invitation, that whosoever believe on Him. Kaya kahit sino, huwag tayo namimili. God wanted everybody to be with Him. Kaya nga siya namatay Hindi siya namatay para lang sa mga taga-Kamanaba. Namatay din siya para sa mga taga-Quezon City. Hindi lamang siya namatay para sa taga-Caloocan. Hindi rin siya namatay para sa taga-Malabon. Namatay din siya para sa mga taga-Malolos. Hindi lamang siya namatay para sa mga taga-Navotas. Namatay din siya para sa mga taga-Novaliches. Gusto ko isipin ninyo na every time we have the opportunity to share the gospel, i-share natin yan. Huwag kang papasok doon sa moment na para kang manghihinayang mag-share. Let God bring that fire in you. Let that God of ourselves ignite that fire back again. Bumalik lagi yung para pag mawawala ka ng gana, ibabalik lagi ng Lord yung mingas ng apoy ng yung paglilingkod sa Panginoon. Ni Lord, anak, ba't ito hindi mo in-invite? Bakit si dahil maganda, in-invite mo? Bakit si lang in-invite mo? Dahil pogi? Dahil cute? Bakit siya lang in-invite mo? Dahil mukhang Koreano? Bakit siya lang? Bakit itong mga nagtitinda na fishball parang iniwanan nyo? Ayaw nyo ng amoy nila kasi pawisan? Mga kapatid, wake up. Don't ignore the signs. The signs are here. Nakikita natin kaliwat kanan ang mga
nangyayaring lindol, ang mga pagbaha, ang mga giyera. Ano to, nangyari lang kasi type ni Lord na mangyari? Babalik siya. At pag bumalik siya, sana ready ka. Hindi lang ikaw, kasama pamilya mo. Tandaan mo, hindi tayo ni Lord iniligtas para lang maparusahan. Tayo ay ninais siyang maligtas, maborn again, makilala sa Kanya, upang ikaw, kasama ang pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, ay maligtas din at makasama tayo ng Panginoon sa Kanyang piling. Signs must be read with caution. Signs must be read with caution. Sabihin, ang mga palatandaan, mga sinyales, ay dapat mabasa, read. Must be read with caution, na may buong pag-iingat. Basahin mo yung paligid mo. Don't be too selfish about yourself. Always thinking about your job, about the money you already saved. Huwag ganun. Tingnan mo rin ang pananagutan mo sa buhay bilang isang Kristiyano na umaabot din sa mga taong mga mahal natin sa buhay. Huwag mong isipin yung puro pag-unlad at pagyaman. Isipin mo rin ang iyong pananagutan sa harap ng ating Panginoon. Dadating siya anytime. Kumusta ka? Ready ka ba? Amen.